Ako si Samson. Dati akong kilala bilang pinakamalakas na tao sa mundo. Ngayon, isang anino na lamang ng dati kong sarili. Ngunit hayaan ninyong ikwento ko ang aking buhay. Mula pagsilang, nakatadhana na akong maging dakila. Isang anghel ang nagbalita ng aking pagdating sa aking mga magulang. Nangangakong palalayain ko ang Israel mula sa pang-aapi. Bata pa lang ako, alam kong kakaiba ako. Ang buhok ko, hindi kailanman pinutol. Humaba at kumapal. Naramdaman ko ang isang kapangyarihang gumigising sa loob ko. Habang lumalaki ako, naging maalamat ang aking lakas. Kaya kong punitin ang isang leon gamit ang aking mga kamay, talunin ang mga hukbo na mag-isa. Gamit ang panga ng isang asno, nakapatay ako ng 1,000 kalalakihan. Itinuring ako ng aking bayan bilang kanilang kampeon, ang kanilang tagapagligtas. Ngunit kasabay ng malaking kapangyarihan ay malaking tukso. Ako ay pabaya, mayabang, at hindi pinahalagahan ang aking biyaya. Nagpakasasa ako sa mga kalayawan, sinuway ko ang aking mga panata. Inisip kong hindi ako mapagtatalunan, nahigit ako sa batas ng Diyos at ng tao. Dumating si Delilah. Maganda, mapang-akit na si Delilah. Akala ko mahal ko siya, ngunit ipinagkanulo niya ako sa aking mga kaaway. Ngunit ang kanyang pangungulit ay nanghina sa akin. Sa aking kahinaan, isiniwalat ko ang katotohanan, ang aking hindi pinuputol na buhok. At sa paggawa nito, tinalikuran ko ang aking panata sa Diyos. Habang natutulog ako, pinutol niya ang aking buhok. Ang aking lakas, nawala. Nagising ako at nalaman kong napapaligiran ako ng mga kaaway. Kinuha nila ako, binulag, ikinulong. Sa dilim ng aking selda, naunawaan ko rin sa wakas. Ang aking buhok ay hindi ang aking lakas, ang aking pananampalataya. Habang tumutubo muli ang aking buhok, gayon din ang aking determinasyon. Nanalangin ako, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagkakataong tuparin ang aking layunin. Dumating ang pagkakataong iyon nang dalhin nila ako sa kanilang templo upang kutyain ako. Libo-libo ang nagtipon upang tuyain ang bagsak na kampeon. Sa aking huling sandali, habang nakatayo ako sa pagitan ng mga haligi ng templo ng mga Filistino, muli akong nanalangin. Gamit ang lahat ng aking lakas, itinulak ko ang mga haligi. Naramdaman kong bumigay ang mga ito, narinig ko ang mga sigaw ng takot. Habang gumuho ang templo sa paligid ko, napagtanto ko, ang tunay na lakas ay wala sa katawan, kundi sa espiritu. Sa sakripisyo, sa pananampalataya. Alalahanin ninyo ako hindi bilang pinakamalakas na taong nabuhay kailanman, kundi bilang isang taong nakatagpo ng tunay na lakas. Sa huli, break time 0.58. Dahil hindi sa ating mga tagumpay natin natatagpuan ang ating halaga, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula sa ating mga pagkatalo.